Patutulungin ng DOH ang taong bayan sa pag-imbestiga sa mga nakatiwangwang na Super Health Center. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Kapatid, paano raw makakatulong ang taong bayan sa investigasyon? Jiggy, gagawa nga raw ang DOH ng isang citizen participatory action. Ito ay isang platform kung saan pwedeng magsumbong yung mga taong bayan patungkol dun sa mga health centers na hindi napapakinabangan. Kasunod ito ng sunod-sunod na investigasyon ng DOH dito sa mga super health centers na ito. Ngayong araw ay humarap si Herbosa sa Independent Commission for Infrastructure para mag-report tungkol dito. Ayon nga sa kalihim, nadagdagan pa nga raw itong mga health centers na ito na nakatiwawang lang. Mula sa 297 ay nadagdagan pa ito ng 3. Pinakamarami sa mga ito ay nasa Luzon. Ang pangunahing dahilan daw kung bakit hindi nagagamit itong mga super health centers ito ay dahil sa kawalan ng linya ng kuryente at tubig, kakulangan ng mga kagamitan at gayon din kawalan ng mga personnel katulad ng mga doktor at nurse, at ito ay trabaho raw ng mga local government units. Titingnan din kung may anomalya dito sa mga proyektong ito. Ayon kay Herbosa, isinabihan siya ng ICI na ipagpatuloy lamang ang investigasyon at nakasuporta naman daw sa kanilang ICI. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary Herbosa. Pera naman ito ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock o hindi gumagana. At Gerard, may viral video daw si Secretary Herbosa na pinag-uusapan ngayon sa naturang video. Sinabi niya na mas mabuti nang silang nag-expose kaysa silang in-expose. Anong paliwanag dito ni Secretary Ted? Actually, Jiggy, yung viral video na yan ay sa mismong live stream ng Department of Health. Balikan natin yung sinabi ni Secretary Herbosa dyan. At least tayo nag-expose. Well, it's better tayo nag-expose kesa tayo in-expose. Bahala na sila magpaliwanag si LGU. Jiggy, ang kinukwento kanina ni Secretary Herbosa tungkol dyan, yan pribadong usapan na dapat ay hindi na naisa publiko. At sinabi niya na ito, papaliwanag na lang siya tungkol dito. Pakinggan natin. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Even if I'm not the one running the healthcare system. At sa ICI, sino pa mga pinatawag ngayong araw? Nako, Jiggy, maraming bisita ngayong araw na to sa ICI. Ipinatawag ng komisyon itong si Navotas Congressman Toby Chanco, pero tumanggi na itong sabihin sa amin kung bakit nga ba siya ipinatawag. Kanina nandun din yung mga representatives mula sa Department of Education para talakayin yung problema sa classroom. Nakaschedule din ngayong araw na ito yung mga representatives ng Department of Agriculture, pero hindi sila nakarating. Pag-uusapan pa naman sana yung mga umunay maanumalyang farm-to-market roads. At kaninang hapon, nagpunta din doon yung mga representatives mula sa US Embassy para daw, kumbaga saan ay getting to know you, para itanong kung ano yung mandato ng ICI at ano yung mga investigasyong isinasagawa ng komisyon sa ngayon. Yan muna ang latest sa ngayon. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.